Pero bakit nagiging successful ba ang mga tao? Successful na. Kasi open sila sa lahat ng opportunity. Meron silang alam, maraming bagay. Pero nung nakita na negosyo ito, nag-humble down sila. Ayun, nakikinig sa akin. Sila may-ari ng business center office, kahit na paano kumikita na, and yet, nakikinig pa rin. How much more yung taong wala pang kinikita? Kaya dito mga kaibigan, the more wala ka, the more kayo magpakumbaba. At pag dumating yung oras na kumikita na kayo, kailangan nakatapak pa rin sa lupa ang inyong mga paa. Okay ba yun? Yes. Attitude. Ano ang dapat ninyong aralin? This is business. Tama? Ang yumayaman dito, walang yumaman dito sa atin na hindi alam ang negosyo. Kailangan alam niyo yung OPP, Opportunity Plan Presentation. Yung una nga, akala ko ito, lang pera-pera eh. OPP yung kitaan. Kailangan namatay kayo ng product demonstration para malaman niyo ang uses and application ng product. Ito ginagawa ko, NDO, New Distributors Orientation. Sa office, ginagawa ito every Tuesday. Kagabi, ito rin po ang topic ko sa head office. Grabe, puno-puno ng tao. Ito kailangan nyong mamaster yan. Umattend kayo at least 5 times. At least 5 times each. Why? Guys, this is a copy business. Huwag kayong maiinip sa mga seminar. Walang yumaman dito na hindi kayang ipaliwanag ang negosyo o ang marketing plan. So kung talaga kayo seryoso ngayon pa lang, mga kaibigan, huwag niyo patagalin isang buwan o 2 buwan na hindi mo ito alam. Are you with me? Yes. Now, kapag itong ginagawa niyo ngayon, medyo alam mo na, kailangan itong seryosohin. Kayo ba talagang seryoso sa pagyaman? Yes. Alam niyo po, marami mga tao ma-attend sa akin. Ilang beses na, ilang buwan na, iba dyan, isang taon naman sa mga seminar ko, mga trainings ko, pero hindi pa rin umaangat. Kasi hindi seryoso. Akala nila, pag kami nagtuturo, tatawa lang, papalakpak, magpapaway, magagrabe, kailangan seryosohin. Kayo ba'y naniniwala na lahat ng bagay ay kailangan seryosohin? Yes. Yes or no? Yes. Example, bakit ako hanga-hanga sa mga negosyanteng Chinese? Ganun sila kaseryoso. Ang Pilipino, iba ang turo sa atin. Anak, mag-aral kang mabuti. Pagkatapos ng pag-aaral, maghanap ka ng magandang trabaho. Chinese, iba. Anak, ikaw aral buti. Pag ikaw tapos aral, ikaw hawak ating negosyo. At pag may negosyo, kailangan seryosohin. Yung sa AIM Global ho ba, ito ho ba ay seryoso? Yes. Ito ba yung negosyo? Yes. Negosyo na kailangan seryosohin. Merong isang Chinese lalaki malapit ng mamatay, nakaratay sa banig ng karamdaman. Sabi niya ganito, ako lapit na matay, ako lungkot, iwan ko, mahal ko sa buhay. Nasaan aking mga magulang? Sumagot yung magulang, aming anak, dito lang kami iyong tabi. Nasaan aking mga kapatid? Aming kapatid, dito lang kami iyong tabi. Nasaan aking asawa? Sumagot yung asawa, aking asawa? Dito lang ako iyong tabi. Nasaan si Junior? Aking itay, dito lang ako iyong tabi. Malapit na naman yan. Nasaan si Nene? Aking itay, dito lang ako iyong tabi. Nung narinig yun, biglang bumangon yung tatay. Ano? Lahat kayo dito aking tabi? Sino bantay ating tindahan? Mamamatay na nga. Negosyo pa. Anong point, mga kaibigan? Ang point ko lang, mga kaibigan, dito, importante na sisirisohin ninyo. Negosyo to, kailangan siniseryoso. Pag may mga seminar, may mga training, invest time.
Seryoso. Kapag may mga downline kayo, alagaan nyo, downline ninyo. Alamin ninyo mga produkto. Ganun ka seryoso. Yung mag-asawang Tienza, ganun ka seryoso, nagtayo ka ng business center. Gumastos para pagandahin to. At alam nyo ba, isa sa ang Las Piñas na business center, ang nakita kong napakaganda. Tama? Ano business? Kaya ito ang pinakamaganda talaga. Kasi nung una, tinitismis ako ni Jun Espinosa, ni Francis Miguel, ay, grabe yung center sa sa Las Piñas. Ang ganda talaga. Nakakaya yung sipo natin, nakakaya yung kapaw. Ako naging curious. Nung nakita ko, oo nga, ang ganda nga. Ibig sabihin, gano'n sila kaseryoso. Kung sila nga seryoso na pagandahin ito, sila seryoso na tulungan kayo, mas more, dapat din maging seryoso. Tama mo ba yun? Now, believe, attitude, learn the business as soon as possible. Huwag kayong magmamarunong kasi hindi nyo ito alam. Next topic. Ang next topic ko yung belief system. Tanong, importante ba naniniwala kayo sa ating ginagawa? Yes. Importante ba yon? Yes. Kasi ang paniniwala importante. Ang belief natin kung anong inisip, kung anong pinaniwalaan, yun ang ikinikilos ng katawan. At yung resulta sumusunod. So ngayon pa lang, kapag sinabi nyo, naku grabe, hindi ko kaya ang negosyong yan. Congratulations, hindi mga to kaya. Kasi kung ano inisip, pinaniwalaan, yun ang mangyayari. Ako po'y nasanay na every time I conduct this training, gusto ko may participation ng audience. Okay lang ba kayo? Yes. Pag ako'y nagtanong, if you believe in yourself, ang sagot ninyo, pinakamalakas din. Yes, I believe. Kaya ba gawin yun? Yes! You believe in yourself! Yes! You believe in yourself? Yes, I believe. Sabi ng isa, yes, I believe. Yes, I believe. Parang hindi mo kaya declare. Bakit? The more mo sinisigaw yun, na magnet mo, naniniwala ka sa sarili mo at sa inyong ginagawa. Gano'n importante ang paniniwala? Katuwan lang. Mayaban ako, halimbawa. May 10 milyon ako. Mga kaibigan, lumabas kayo lahat. May 10 milyon ako dito, ihilibing ko. Humukay ako. Yung 10 million ilagay ko. Yung 10 million sinimento ko. At nung natuyo, sabi ko, mga kaibigan, pasok po lahat, pasok. May 10 million dito. Pag nahukay mo, sa'yo na. Ito yung pala at ito yung piko. Ang tanong, kapatid, kaibigan, huhukayin nyo? Huhukayin nyo? Yes. Hukay! Hukay! Nahirapan ka, huhukay ka pa? Yes. Huhukayin nyo pa rin? Yes. Umulan umaraw, huhukayin mo? Yes. Habang naghuhukay ka, dating ba sa oras na umatras ka, baka naman hindi totoo huwag na lang. Pwede mangyari yun? Yes. Pwede mangyari kasi hindi mo nakita. Hindi baka totoo. Hukay. Hukay. Ay baka wala, wag na lang. Ay baka meron. Maraming ganon. Pag iba sa inyo, nung nakarinig ng mga success stories, ginagawa ang negosyong to. Tama? Pag nagdududa, nagkukulang paniniwala, wag na lang, baka naman